Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Simula na po tayo sa ating gawain sa gabing ito. At bago po tayo simula ay inaanyayahan ko muna po ang bawat isa na tayo makipagkabayan at makipagkamustahan tayo sa ating mga kapatid. Salmo 92, verse 1 to 4. Naulit na po sa Salmo 92, verse 1 to 4. At kung nasumpungan po ng bawat isa, masabi lang po na amen at sabay-sabay po natin basahin. 1. Mataas-taas ang Diyos ng Panginoon namin, napakabuti mong pasalamat at umawit ng papuri sa inyo. Nakalulunod na ipahayag ang inyong pag-ibig at kalapatan, araw at gabi, habang tumutugtog ng mga instrumentong may kwerdas. Dahil pinasaya niyo ang Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga kaluluwa. At dahil nito ako'y maawit sa lupa. Punihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi nito. Inuuri ka po namin, Panginoon. Inanakin na po namin ang mga sa pangalan. Alam naman namin sa mga nito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa nilin nito. At namin, Panginoon, na yung nalakos na Bible study, Panginoon. Ay pong patuloy, Panginoon, na malalasan namin sa tahanan niyo, Panginoon. Lord, ginisip niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Para po malaya ko yung mga sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At again, at kita po kami, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, para mag-aral at magpunan sa inyo, Panginoon. At tuloy po kami hinihingi ng gabay sa inyo, Panginoon, sa gawain dito, Panginoon. Kaya lamang po ang napapulihan namin, tinataas namin sa gabi dito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. At ngayon po ay nalako na po tayo sa pag-aawitan at panguna po tayo ni Brother Bixel. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Karapat-dapat sa mapulit pagsamba. Meron tayong magsabi puri sa ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Kailangan aming sasambahin, pasasalamatan sa gabi pong ito. Awitan natin ang Panginoon, manatili itong kapatuloy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Ipas mo kami, Panginoon. Mula sa matilihan. Salamat po, Panginoon Jesus. Kaya ngayon, kami nadasa ng
nasa mabuti kaming kalagayan, Panginoon, kapag kami sumunod sa inyong kalooban. Hindi kami maliligaw, Panginoon, hindi kami malilito, Panginoon. Hindi kayo madadaya ninuman, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang aming katotohanan, Panginoon. That you are the way, the truth, and the life, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa inyong mga pangako. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasang aming natatanggap bawat araw, Panginoon. Nasa mabuti po kami kalagayan, nasa hindi mabuting kalagayan, Panginoon, sa anumang karamdaman, anumang sakit, Panginoon, na aming pangangatawan. Hallelujah. Alam namin na nandyan kayo, Panginoon. Basta kayo ang aming kasama, Panginoon, nasa mabuti kaming kalagayan, Panginoon. Payapa ang aming puso, O Diyos. Payapa ang buhay na ito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Jesus. Gawin na natin ang Panginoon. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang bukas. Kayo ang aming nais, Panginoon. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos ko, kay tamis. So, isa po muli. Ay ko, ikaw ang bukas. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang bukas.
paligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Basta't kayo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Wala na kami kalalahanin pa, Panginoon, sa buhay na ito. Sapagkat kayo ang aming kanlungan, Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo, O Diyos. Thank you for this great assurance from you, Jesus Christ. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Patuloy po namin kayo pinupuli, pinasasalamatan, pinaparangan ang Panginoon sa gabi po ito. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, siya'y mabuti. Dapat sa pagpuli parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Alam ko po nandiyan sa bawat isa ng mga awitan at ngayon po ay nandako na tayo sa pinakamahal ng parte ng gawain, ang pakikinig sa salita ng Diyos. At bago po kawagin na magsasalita ay magpapaalala lang po na ano man po yung magiging distraction ay kung ano man po yung magiging bagay na magkakaroon ng distraction sa atin ay isapalit po muna natin. At ngayon din po yung ating sipin at problema. Alam ko po na lahat ay pinagdadaan ng problema. At patuloy lang po tayo maniwala sa Panginoon. At ngayon po ay nalako na tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na panguna po ni Brother Julius Sahel. Ayan, Julius Sahel. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kumusta po ang bawat isa? Amen. Masaya po ba ang bawat isa? Amen. At naniniwala po ako na masasaya pa po ang gabi natin dahil kasama po natin ang Panginoon. At naniniwala din po ako na ang Panginoon may gusto siyang iparating para sa atin. Amen. So bago po tayo mag-start, humiling po na tayo lahat ay tumayo at makipagbukasan po kayo sa akin sa ating pag-aaralan ngayong gabi na matatagpuan po sa Salmo or Psalm chapter 1 verse 1 to 6. Ayan. So, ako po muna kasi yung Bible po na nadala ko ay yung English version po pala. So, sabi po dito sa aking version sa Psalms chapter 1 verse 1 to 6, sabi dito, "Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join it with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. But not the wicked. They are like worthless chaff, scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. For God watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction." Ayan, so tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa gabing ito. Nabasa na po Panginoon yung mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po Panginoon kami na mag-connect sa inyo, Panginoon. Lord God, i-reveal po ninyo yung mga salita, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, matanggap ito ng buong buo, Panginoon. Salamat o Diyos sa inyo po ang papurihan ko po aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Ayan. So, makikipag-usap po ako sa inyo sa tema na ayan, which path are you on? Or ano kaya yung tinatahak mong yung landas? Ayan, we make choices every day, but Psalm chapter 1 reminds us that the most important choice is the path we walk in life. Ayan, so tayo bilang tao, ang dami-dami nating choices, di ba? Minsan nga yung susuotin pa nating damit, hindi pa natin mapagpilian. Minsan sa mga babae, di ba?
nakasuot na yung damit sa kanila, tatanggalin pa nila. Ay, parang ang pangit, di ba? So, ganon. Tayo, ang dami-dami nating choice, di ba, na pagpipilian kahit na simpleng mga bagay. Di ba? Anong gusto mo, matcha or milk tea? Ganyan, kape or gatas? Milo, di ba? Yung iba sasabihin nila Milo. There are only two, the way of righteous and the way of the wicked. One leads to life and the other to destruction. So sa buhay po nating Kristiyano, dalawa lang po yung pagpipilian natin, dalawang decision lang po, at dapat isa lang po yung mangibabaw. Amen. Ano po ba yung tathakin nating daan? Yung daan papunta kay Kristo o yung daan na patungo sa pagkasira ng buhay natin? Ayan. So, paano po ba tayo lalakad patungo sa sa daan or patungo sa way of the Lord or way of the righteous? Unang-una ay we should the company you keep. Ayan. So yung mga kasama natin, nakikita doon yung buhay natin. Sabi nga, di ba, nung isang worthy po, sabi, tell me who your friends are, then I'll tell you who you are. Ayan. So kung sino yung kasama natin, nadi-define na din tayo, di ba? At sabi dito, yung choices natin ay start din sa influence. Sino ba yung nakaka-influensya sa atin? Is it godly influence or worldly influence? Ayan, so yung mga choices natin, nakita natin sa IG, ay, ang ganda ng outfit ni ganito. Bukas bibili ka na rin, hahanap ka ng katulad nung suot niya, di ba? Yung iba, nag-install pa yan ng Pinterest. Titignan, ay gusto ko yung kwarto ko ganito, ang aliwalas, aesthetic, di ba? Mga ganun yung natin, yung mga decision natin sa buhay. Why? Kasi na-influensyahan tayo. At alam nyo po, sa pag-apply ko po sa ASE, parang nare-realize ko ngayon, parang lang ako, sabi ko ganyan, parang nakaka-hate lang pala ako sa mga classmate ko. Kasi ang dami-dami kong classmate na nagpa-interview sa ASE, tapos ako parang, saan ako pepesto, ganyan, saan ako mag-work, ganyan. Yung mga classmate ko, sila tawag dito, todo sense sila ng resume nila. So ako rin, parang na-hate ako na nakigaya na rin sa kanila. Ayan, and ngayon pinagpipray ko sa Panginoon na Lord, sana itong daan na tinatahak ko galing talaga sa inyo. Sabi ko nga ganyan minsan, ewan ko sino yung pinagsabihan ko, tama pa ba yung mga desisyon ka sa buhay? Parang gano'n. At tayo, dumarating din tayo sa mga punto na gano'n na, parang tama pa ba itong ginagawa ko? Diba? So, tawag dito yung mga influensya na simpleng panonood lang sa Facebook, ano pa ba yung palagi nating nakikita. Minsan may naririnig ako dito sa church, parang sabi, good morning, mga ganyan, di ba? Yung palagi napapanood kasi natin. Or di ba mga WhatsApp, mga kaitik, mga ganyan, di ba? Pero, ayan, tawag dito, yung mga choices nga natin, nag-start siya sa influensya. At dapat magpa-influensya tayo sa godly influence, wag sa worldly influence. Tapos, isa pa, who are you listening to? Sino pa ba yung mga pinapakinggan natin? Baka hanggang ngayon nakikinig ka pa rin sa mga motivational speaker. Diba? May isa nga na motivational speaker ko, pero ang pinagsasabi sa Facebook na hindi ka daw aangat pag di ka daw gumagawa ng illegal. Pag illegal daw yung ginagawa mo, aangat ka daw sa buhay. Tama ba yun? Diba hindi? So, alam natin na satire lang yun or parang kalokohan lang siya. Pero pag narinig yun ng ibang tao sa atin na walang idea or hindi alam yung tawag dito, parang mahina po up. Ganyan. Kristiyano yun, ganyan yung pinapanood, di ba? So, ayun, yung mga pinapakinggan natin, even sa music, even sa, tawag dito, sa mga podcast, ganyan. So, dapat, it should always be godly at humingi din tayo ng guidance mula sa Panginoon. Sino yung nagsishake ng values natin? It should be God. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, wrong company can corrupt good character. Ayan po yung sinasabi doon. Na yung kung sino man yung kasama natin, na-influensyahan nila tayo. Huwag kayong paninin lang sa kasabihang iyan, sa halip ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting ugali. Alam niyo po yung kamatis, pag hinaluan niyo po yan ng kahit isang piraso,
na bulok, mabubulok po lahat yan. Kahit na magagandang quality pa yun ng kamatis, mahahawaan at mahahawaan sila ng isang bulok. Kaya tayo, gaya nung unang-unang sermon ko dito, naalala ko, choose your friends carefully. Ayan, piliin po natin yung mga nakakasama natin. At we should have the same interest, the same faith, para hindi po tayo mahila sa masasamang bagay. At alam nyo po, nabanggit ni Brother Bernard nung Sunday yung about kay Gandhi. At alam niyo po ba bakit hindi siya naging Kristiyano? Kasi dahil din sa mga Kristiyano. Sabi niya ganyan, I don't want to be Christian because of Christians. Ayun, bakit? Kasi hindi niya nakikita doon sa mga Kristiyano na Kristiyano sila. Sabi niya, I like your Christ, but I don't like your Christians being Christian. Ayun. Ayun, so tayo dapat makita sa atin na Kristiyano tayo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng pagkakataon ng sitwasyon natin, makita tayo na Kristiyano, we should have the integrity. Palagi ko po itong sinasabi na pag we should have integrity. Ano po ba yung integrity or integridad? Na kahit walang nakakakita sa atin, we are faithful sa ating Panginoon. Amen. At sa ating pananampalataya. Sabi din po sa number 2 ay, the counsel you follow. Sabi po sa verse 2 ay, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Ayan. So, righteous people delight and meditate in God's Word. Ayan, nagme-meditate pa po ba tayo sa God's Word? O nagme-meditate tayo sa mga post ni Rudy Baldwin? Or sa mga tawag dito, sa mga, sino pa ba yung isa ngayon na yung lahat na lang ng social issues ginagawa ng essay? Di ba meron ngayon yun? Na lahat, si Umpad. Di ba, na lahat na lang nang nangyayari, yun na lang pa, yung nababasa natin. Eh yung isang chapter lang ng di ba, mabilis lang yung basahin. Pero pag post ni Umpad, di ba, parang share mo pa minsan. Ayan, so, maganda din po yung ginagawa natin sa discipleship na may Bible reading po tayo. Ayan, so, we should meditate in God's Word. At sabi dito, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. So, araw-araw, anumang oras, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Not just reading the Bible, loving it, and living it. Ayan, so, mahalin po natin ang salita ng Diyos at isa pamuhay po natin. Hindi yung nabasa natin, okay, nabasa ko na yan, alam ko na yan. Pero hindi naman po natin isa sa pamuhay. Ayan. Tapos sabi dito, what fills your mind, fuels your direction. So kung ano yung pumapasok at pumapasok sa utak natin, yun din yung, parang nagiging, tawag dito, yung parang nagpupush sa atin, sa tatahakin natin na direction. So, guard your heart and mind. And di lang po yung puso yung i-guide natin, kundi yung isip din po natin. At ang ipasok po natin sa utak natin ay yung mga galing sa Panginoon lamang. Alam niyo po, may nabasa po ako na kwento na isang araw po may mag-asawa. Inibitahan po nila yung pastor. Nagpakain po yung mag-asawa. So, ayun, pagkatapos po ng handaan, umalis na po yung pastor. Tapos sabi nung babae doon sa asawa niya, nakita mo ba yung kutsara natin isa? Ay, mamahalin yung mga kutsara natin, ba't wala? Ninakaw yata ni pastor, sabi niya. Tapos, 1 year later, birthday ulit nung asawa, inibitahan ulit nila yung pastor, yung babae, parang talagang nakatatak sa puso niya na ninakaw ni pastor yung kutsara. So, hindi nakapag-tiis yung babae, tinanong niya si pastor, pastor, ninakaw mo ba yung kutsara namin nung nakaraang taon? Sabi niya yun. Tapos sabi po ng pastor, siniksik ko dyan sa Bible malapit sa lamesa niya. So, ibig sabihin, yung babae, hindi niya binuklat yung Bible niya for a year. Ayun. So, tayo, yung Bible ba natin, baka pag pinagpag yan, tawag dito, parang may pulbos na di ba? Baka malikabok na yung Bible natin, basahin din po natin, buklatin din po natin. Amen. At sa atin pong number 3 ay the character you develop. Growth and faithfulness come from a life rooted in God. Ayan, so yung paglago natin at pagiging faithful natin
ay nanggagaling sa pagiging rooted. Ano yung rooted? Malalim. Amen. Kagaya po ito ng kwento doon sa Matthew na yung tao na nagtayo ng bahay sa buhangin at tao na nagtayo ng bahay sa bato. Ayan, saan po ba tayo doon? Are we rooted in God? Or ano tawag dito? Kristiyano-kristyanuhan lang. Reminder lang po, walang langit-langitan. Kaya wag po tayo mag-kristiyano-kristyanuhan. Ayan, at sabi po dito, even in hard seasons, you won't wither if you're planted well. Ayan, so, tayo po na mga Kristiyano, ano man po yung dumating na sitwasyon sa atin, ano po yung mga kinakaharap natin, hindi po tayo maluluma, hindi po tayo mabubulok, kundi mag-grow pa. Amen. Sana po maging katulad po tayo ng niyog. Alam niyo po yung niyog, na kahit anong bagyo yung dumaan, hindi po yan natutumba. Kasi yung niyog po, mahirap po yan bukayin kasi yung mga roots niya ay napakalalim. Kaya so tayo, maging maging niyog. Amen. At kahit na ano man po yung pagsubok na dumaan sa atin, alugin man tayo, hindi tayo matutumba. Amen. God prospers those who prioritize Him. Sabi po yan sa verse 3. Sabi, they are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Kaya so, tayo po na mga nagtitiwala sa Panginoon para po tayong puno na tinanim sa malapit sa river flow or malapit po sa ilog. Ayan. Kapag po ang halaman hindi nadidiligan, anong nangyayari? Malalanta. Pero pag i-observe mo yan, pag nadidiligan siya, lumalago. So tayo po ay magpakalago sa pananampalataya natin bilang Kristiyano. At ang Panginoon siya din po ang magpapalago sa atin. Amen. Sabi po dito sa last point ay the contrast you must see. The wicked, sa verse 45 po yan, but not the wicked. They are like worthless chaff scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. So, the wicked have no spiritual roots, no stability. Katulad, yung mga yung mga masasamang tao o yung mga tumutulog sa Panginoon ay hindi po sila stable. When we say stable, hindi po sila matibay sa pananampalataya sa Panginoon. Makikita din po natin yan. Bakit? They come and go, lulubog nilitaw. Amen. Yung iba nag-wish, sasabi, Lord, di ba pag tinanong mo yung tao, di ba? Sino gustong pumuntang langit? O lahat yan, tataas ng kamay. Pero tawag dito, pupunta lang ng Sunday service, pupunta lang ng Bible study, hindi pa magawa. Church nga, di mo mapuntahan, langit pa kaya. Ayan, so, God's judgment is coming, righteous and wicked won't share the same destiny. Ayan, so, yung tawag dito, yung judgment ng Panginoon para sa mga taong kinalulugdan niya at mga taong tumutulog sa Kanya ay hindi parehas. Ayan, so yung mga tao na gumagawa ng mabuti, gumagawa ng maganda para sa Panginoon ay tiyak na kaligtasan yung bibigay ng Diyos sa kanila. Pero yung mga tao na tumutulog sa Panginoon, mga ayaw sumunod sa Kanya, mga titigas ang ulo, alam din po natin na naiintindihan po. So, ayun po, dapat po ay gawin po natin yung karapat-dapat sa Panginoon. At kung may nagawa ka man doon na sa tingin mo parang naging masama ka, ganyan na may nagawa ka man na sa tingin mo hindi karapat-dapat yung mga ginawa mo, matagal na po tayo napatawad ng Panginoon. Hindi lang po tayo natawad sa Panginoon. And ngayon po ay naalala ko po yung isang kasabihan po na sinabi. Ang buhay daw ng isang tao ay walang kwenta pag walang kwento. So yung buhay natin, dapat magkaroon po ng kwento. At yung kwento na yun, pasulat po natin sa Panginoon. Bigay po natin yung buhay natin sa Panginoon para magkaroon po ng kwento yung buhay natin. Amen. At hindi po ito masayang. Sa ating pong conclusion, mabilis lang po tayo. Sa conclusion ko po ay 2 paths and 2 destinies. Ayan, so mamimili po tayo
kung ano po yung tatahakin natin. Kung sasama ba tayo sa masama o sasama tayo sa mabuti. Sasama tayo kay Satanas o sasama tayo sa Panginoon. Ayan. Only one way leads to life, the way of the righteous. Ayan. So isa lang po yung yung nag-lead or naghahatid sa atin sa magandang buhay na galing sa Panginoon or buhay na walang hanggan. Yun po ang way of righteousness. Amen. Neutrality is not an option. Everyone is on one path or the other. Ayan, so hindi po tayo pwedeng nasa gitna lang na may tawag dito, may daan na paganyan. Hindi pwedeng mag-stay tayo doon sa gitna. Kailangan natin mamili. Amen. At I hope na sana ang piliin natin ay yung way of righteousness. Amen. At sa atin pong challenge ay, let's choose the path that leads to life. Sino po yung daan na yun? It's Jesus. Amen. Siya po yung daan, katotohanan at buhay. Amen. So, right now, alam ko po ng Panginoon, may sinasabi po siya sa atin at patuloy po tayong mag-stay sa presensya po ng Panginoon. Hindi po na tayo lahat ay tumayo at tumayo. Salamat Panginoon sa inyong mga salita sa gabi nito. Salamat Panginoon at patuloy Panginoon na kayo po Panginoon siyang magbigay ng kapahayagan sa aming Panginoon. We praying Lord God na kayo po o Diyos ang pumilos sa buhay ng bawat isa Panginoon. Ipaintindi Panginoon ng mga salita Panginoon. Tulungan niyo po kami Panginoon na malakaran po Panginoon. Tulungan niyo po kami Panginoon na piliin ang landas patungo sa inyo Panginoon. Tulungan niyo po kami na makalayo Panginoon sa mga bagay na naglalayo sa inyo at sa aming Panginoon. Lord God, ayusin niyo po ang aming relasyon sa inyo Panginoon. Lord, hindi po religion yung makakapagligtas sa aming Panginoon. Hindi po yung pagpunta namin sa church yung magliligtas sa amin. It is our relationship Panginoon sa inyo. Lord God, right now we're praying Panginoon for everyone Panginoon. Kahit po kayo siya patuloy na kumilos. And Lord God, naniniwala po kami Panginoon that you will help us grow and grow and grow Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tayo po'y dumako sa ating pangwakas sa panalangin. Pasalamat sa Panginoon sa pag-ibig, sa kabutihan, sa kanyang pagsama sa atin, sa isang linggo. Hallelujah, Jesus, kayo mabutihan ako sa buhay ng bawat isa, kayong aming Diyos, na aming maasahan, kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa nagayang o Diyos ng iyong salita at pag-aaral namin, Panginoon, iyong pag-ibig, Panginoon, na yung mga salita, Panginoon, ilaw, Panginoon, kasi sa aming Panginoon God. Tulungan niyo kami, Panginoon Lord God, sa buhay na ito, O Diyos, na ang salita niyo, Panginoon, ay malakaran ang buhay ng bawat isang Panginoon. Alam namin, tutulungan niyo kami, Panginoon Lord God, sa mga salitang ito, Lord God, na aming napakinggan, O Diyos. At patuloy, Panginoon, kayo magrema sa amin, Panginoon. Alam namin, yung revelation ng Panginoon Lord God, na salita, Panginoon, nagpasabi. Ngunit, Panginoon, alam namin, kayo patuloy na mangusap sa amin, Panginoon Lord God, ng wisdom, knowledge, understanding, mas lalo pa namin malakaran at naunawaan ng salita niyo, O Diyos. At patuloy din kami mag-seek, Panginoon Lord God, personally sa inyo, O Diyos. Patuloy niyo magtulungan sa personal life namin, Panginoon Lord God, sa araw-araw, Lord God. Patuloy kami umaasa sa inyo, Panginoon Lord God, na kayo aming Ama, Panginoon, kayo aming mga takbuhan sa buhay na ito, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, kaya sa anak niyo, Panginoon, na ginamit, Panginoon, madayag ng mga salita. Kayo, O Diyos, ang patuloy namin inaasahan, Panginoon, na magbibigay sa kanya, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, ang desire ng puso niya, O Diyos, ayon sa inyong kalooban. Maging sa bawat isa, sa buhay namin, Panginoon, na patuloy kami umaasa sa inyo. Tulungan niyo kami sa lahat ng pagdaanan namin, Panginoon God, sa maliit man o malaki, Panginoon God, alam namin na hawak niyo kami, Panginoon God. Maraming salamat